nasa stage tayo ng paglilipat ng bago naming tirahan. So ito yung aming aalisan na bahay. Ito yung previous, kumbaga, former na nerentahan namin. Yan, pakita ko sa inyo. So ito yung, nakapagkakunta kami, ito yung nerentahan namin. So yan. 2 bedrooms. Yan. So kung makikita nyo, malinis na. Kasi nakapag-impake na kami. No. May mga ilang gamit na lang na naiwan. Pero ano na lang yan, soon to pick up na. Yan. Ito yung master bedroom. Yan. So, hanggang end of this month na lang kami. Month of April. So, nakapag-akot na kami. Yung ibang gamit namin nandun na sa kabila, sa bago naming dilipatan. Kasi naka 1 year na kami dito. 1 year na kami sa May. So, ayan. So, the reason why na kailangan mo panlinisin, sabihin ng iba, ba't ba kailangan pagkalinis-linisin? Wala naman na magagawa yung mga owner na yan kung iniwan yung Siyempre, unang-una, hindi naman ito katulad sa ibang lugar na unang-una nasa kontrata yan. Diba? Pangalawa is, siyempre, usa na lang sa sarili na dinatnan mong malinis. Siyempre, iwan mo din siya ng malinis at maayos. Kasi hindi ka naman nagkakupay dito ng pagdating mo rito. Magulo or what. Siyempre, inayos din yan nung dating tumira. Dilinis din yan nung dating tumira. So, as a gesture, again, it's your, nalinisin mo rin. Yung para hindi lipat naman dito is, diba, in fairness to them, malinis yung dating nagtumira dito, diba? So, third is, mayroon kami tinatawag dito ng deposit. So, siyempre, yun ang importante din, na kasi may deposit kami dito, at kahit pa paano kung iwan na namin ng hindi maayos, hindi malinis, lalo higit sa lahat, hindi maayos, let's say may mga sira, it will affect the claim na makuha namin yung deposit namin dito. Diba? Oh, so, no! Kailangan mong iwan din na maayos talaga kung gusto mong makuha yung damage deposit. Diba? Malaking halaga din yun. So, sayang din naman, diba, kung ipapabaya lang natin, diba? So, in other words, yung paglilipat at pagalis ay hindi basta-basta lang naiiwan mo yung yung tinirhan mo. So, kailangan linisin mo siya. So, katulad nito. Nadatnan na namin dito. Diyan na yan. Tsaka yung malaking bilog na yan dun sa dating tumira dito. Dito. Yung iba dyan, ayan. Na yan. It's our, Pero yun, tulad sabi ko, yung mga ganyan is, syempre kailangan i-manage natin na kahit pa paano hindi siya ganon kapangit tignan. Kasi katulad na ito, syempre hindi ko na ikagalaw dahil hindi naman, nandyan na siya eh. So, it's up to them. Washroom malinis na yan. Ito yung washroom. Ito. Yung iba dyan kasi, ito, tulad nito, mga nadatnan na namin yan. So, siyempre, kung up-down, kung ano yung nadatnan mo, yan mo na.
sa Pilipinas ginagamit natin is basa. Dito may ano ko ginagamit na Magic Eraser. Diyan di pa ako nag-endorse na. Basta yan, Magic Eraser na. May iba't ibang klase yan. Yan. Dito na tayo sa labas. Ano mag-work is to remove all the so, ang unang ginawa ko dito is nag-pour ako ng water from the tap doon sa gripo. Tapos yun na, ito siya, ganyan. Ganyan. Tapos dito, ayan naman siya. Kita mo yan, dumi na yan. Kaya siya tinawag na Magic Eraser is, yan. Hindi man siya 100% mawala. Is at least, hindi siya, hindi siya, di ba? Kitang-kita. Hindi siya masyadong visible to the eye, di ba? Ito, tulad nito. Yan na, yan na. Kunting effort lang. Diba? So, kunting effort lang. Lagyan natin ng effort. Marami-rami pa nga yan. Ito yan, diba? Hindi na magsabi nga, hindi naman kailangan 100% na malinis, pero at least presentable. Pag nagkaroon na ng turnover. Yan. Clear na siya. Okay. Ito kasi, hindi namin ito madadala. So, bibigay namin ito dun sa kaboardmate namin ito. Yan. So, wala na. So, nasa almost, ano na tayo? Check 98% kasi yung 2% yan na lang, mga curvages na lang. Yan, wala na to. Clear na dito sa side na to. Wala na yung mga ano, diba? Yan na lang, so wala na. Okay, diba? Malinis na, oh. Kanina nakita nyo mga bitim-bitim, wala na. Diba kanina maraming ano yan dyan. Ayun, wala na. So yun, almost done. So again, natapos na tayo maglinis ng bahay. Nalinis na yung mga stain sa walls. So it's almost 98% na. Kasi may yung 2% yun nga as what I mentioned a while ago. Yung mga ano na lang, mga garbages na lang. Nandun na lang siya sa isang side as nakita nyo sa video. So ito, if ever makadaan ako sa food bank, idodonate ko to. Mga foods ito, yung mga di namin nakain. Okay pa to, no? Baka akalain ng iba is ano lang. Okay pa siya. Okay pa siya. Yan, mga noodles, rice, tsaka
May sugar. Mostly noodles, no? O ito. Ay, mali. Teka ha. Hey Meta. Record. So ito. Ito siya ha. Yung mga dodonate natin ay yan, noodles, sugar, mostly sugar. Hindi na kasi na ano eh. Pero okay pa yan, promise. So dodonate natin siya. Tara. So ngayon, ang punta natin is a food bank. Dodonate natin siya. Total, dito na rin lang tayo sa area, no? Tuloy-tuloy. Dapat pala yung recycle hindi ko muna dinala kasi ano rin eh, sayang din, iiwan ko na lang siguro. Pero din dito na nandito na sa likod eh, pero okay lang. Bukas kasi holiday, so as much as possible i-compress ko yung ano para bukas is merely day off lang, sa bahay lang, ganun, para focus sa pag ganun ng doon sa dilipatan. So yan, dito na rin lang ako sa area. Malapit na tayo sa ano ng food bank. Tadaan na rin ako ng Canadian Tire at bibili na rin ako ng ano para sa exhaust filter. Tama ba? O dito nga. Ito. Ayan. Yan yung food bank. Sana may mga nagdo-donate ganun ng pagkain para sa ano. Andito rin pumunta yung tong food bank. Dito rin nagpupunta yung mga ano ganun, mga kapos sa kapalaran na nag-ano na maghahanap ng pagkain. Saan ba ito pupunta? Are you going? No! So, yung ba may pila dito para kumbaga sa atin humingi ng ayuda. Pero wala akong mapwestuhan eh. Ito na lang ako. Magdo-donate lang naman ako eh. Yun, may pwesto. So ang gamit ko yung salamin kasi para at least lang ha. Tingnan natin. So ito yung food bank kung saan pwede ka mag-donate ng mga bagay-bagay. Ayan. Or yan. Yung iba pumunta dyan para mag-donate. Again, humingi ng mga tulad nito. Thank you. Yung iba nandito para mag-donate, no? Para mag-donate at humingi mag-donate at para maghingi ng ayuda pag sa atin yung mga kinapos sa kapalaran. Ito siya, Mountain Food Bank. We go first. Oh, okay ata. Hi. Where can I put this? I'm here to give this, to donate this. Are you accepting this? These are still good ones. Okay, you're donating? Yeah. Okay, Yeah. thank you. Welcome. Sorry. Oh, so this is ours? Yes. Okay. Got it. Okay. So yan. You too.
Ito, stop. So, yun, no? Nakita nyo yung mga na doon sa loob, yung iba doon, karamihan. Talagang naghihintay sila para, buti nga ngayon hindi masyadong mapila. Kasi sa pagkakalam ko, itong food bank, pinipilahan to. So, salamat sa Diyos at kahit pa paano, sabihin yung iba ay medyo nakakasiguro, nakapag-work na o ano. Medyo nakaangat na. Kahit pa paano, hindi na sila umasa sa food bank. Pero may ilan pa rin, no, nakakalungkot din naman. Na makita na nandito yung yung buhay ng iba is na siyempre nakaasa sa government, lalo na yung mga homeless na tinatawag. Kaya pasalamat tayo kahit paano may trabaho tayo, di tayo masyadong maasa sa gobyerno, no, hanggat maaari. Kaya malaking bagay din na may trabaho dito. So yan ay isa sa mga nagpapatunay na hindi po ganun kadali ang pamumuhay dito sa Canada. Kailangan mo rin magtrabaho, kailangan mo rin kumayod, no? Hindi all the time iaasa natin sa gobyerno yung ating pamumuhay dito. Kaya blessed pa rin na matatawag. Hindi tayo maabot sa point na pipila tayo sa food bank para makapag-provide tayo ng pagkain sa bawat araw. Salamat sa Diyos. Kasi hirap din talaga. Kaya sikap lang talaga. Hindi porket nandito na hayahay na. Andun pa rin talaga na magtrabaho ka, magsumikap ka. So yan lang ulit. Ang sunod ko nga, dito na ako sa malapit sa Canadian Tire. Pupunta ako Canadian Tire kasi hingi ako ng quote para sa battery ng sasakyan. Kasi para nagpapapalit na, no? Kasi ilang taon na rin. And then para di sa filter. So para